Uncle JB po, magandang hapon sa kanilang lahat. Ako ay narito sa massage chair dahil ako ay nag-relax muna. Kanina kasi mag-isa akong nagluto ng binignit. Ewan ko lang kung anong tawag sa ibang lugar. Kasi ang pagkakaalam ko sa Manila and other regions in Luzon, ang tawag nila ay ginataang bilo-bilo. So sa amin dito, sa Visayas, especially dito sa Cebu, ang tawag namin ay binignit. So whatever you call it, wherever you are in the Philippines, pareho lang yun, masarap at malinamnam. Kaya isi-share ko sa inyo. But before that, please don't forget to subscribe my channel, comment, and like. Narito ang kaganapan sa aking pagluluto. Please watch this. Ngayon ay magbabalat tayo ng saging. Hinog na po ito. Galing sa bukid. Galing doon sa farm. Para gagawin nating binignit. Abangan nyo. So ito, hiniwa ko na kasi ito yung gusto ng aking kuya, akong brother-in-law. Mas gusto niya ang maraming saging sa binignit. Tadaan! Ayan na! Marami na po ang saging! Tingnan nyo. Mga 8 piraso ang nilagay ko para ito yung gagawin kong bilo-bilo. Sticky rice siya na giniling. Tapos bibilugin natin para ating ihalo sa ating masarap na binignit. Medyo matagal-tagal na rin akong hindi nakaluto ng binignit. Pero ngayon merong chance kasi nagkakaroon ng chance kasi marami tayong ingredients. Sa paggawa natin ng bilo-bilo ay dapat malinis ang ating kamay. Ako ay naghugas na ng aking kamay at gumagamit ako ng itong plastic na gloves. So ito yung bilo-bilo na ginagawa ko. Pagbilogin mo lang siya, kaya nga tawag bilo-bilo. Bibilugin mo siya ng maliliit. Marami na tayong nagawang puti na bilo-bilo. So ngayon naman para attractive yung ating gagawing binignit ay gagawa naman ako ng bilo-bilo na kulay ube. Light color lang yung ginawa ko kasi ayoko nung masyadong kulay ube. So ayan, gagawin na natin itong bilo-bilo at antabayanan nyo ang ating pagluluto ng bilo-bilo. Ito, marami na akong nagawang bilo-bilo na kulay ube. Yan, so ano na natin ito mamaya. So ang dami ng bilo-bilo. Ayan, ito yung aking ube na bilo-bilo. Ayan. Marami po yan. Maya-maya at tayong gata. Ayan na. Kasi yung gata ni Russell ay hindi masyadong marami. 2 piraso lang. Isagol ang tanang sagol. Na atay kamuting kahoy. Na atay bilo-bilo. Na atay sago. Na ay kamute. Ug daghan pa. Ayan. So maya hindi na ako kakain ng lunch ng kanin. Kakain pa rin ng lunch pero ang kakainin ko ay itong masarap na binignit or ginataang bilo-bilo sa Tagalog. Yan yata ang yun yata ang tawag nila sa amin dito sa Bisaya, binignit. Bisag unsay spelling, kay uban maglibog, unsay spelling, bisag unsa nga spelling, basta pagbasa, ang labas, binignit. Ayan, lindot kay siyag color, no? So ako lang hinayan ang atong kayo. Dahil medyo matabang pa yung ating binignit, so
dadagdagan ko ng asukal. So ang ginagamit nating asukal ay sugar, brown sugar, o sa Surigao pa, huya na asukar. Ayan, kasi talagang mas masarap ang binignit pag ang ilalahok mo ay, or ititimpla mo ay red or brown sugar. Ayan. So, hahalo-haluin natin. Ayan. Napakaganda po ng kulay ng ating binignit. Ayan o, may yellow, violet, white. Ayan. Napakakulay po. So maya-maya ay titikman na ni nanay. Siya yung may final say sa ating binignit. So dinagdagan ko siya ng konting asukal dahil sabi ni nanay ay medyo kulang pa yung tamis. Kasi nga mamaya pag hindi na siya masyadong mainit ay doon mo talagang medyo malamig na, doon mo talaga malaman yung tunay na taste niya. Kasi habang mainit ay hindi pa lalabas yung tunay na sarap. Ayan. So papatayin ko na yung stove at kakain na kami maya maya. Ayan na, ito ng binignit. Ano ting, masarap ba? Sarap na masarap. Pwede padagdagan ako. Ano na? Pwede ko padagdagan. Marami pa kasi doon eh. Mapuno pa ka? Sige, as long as gusto mo. Kung gusto mo ngang ubusin lahat yan, sige. Okay, binlan lang ko nimo gamay ha, kaya pa ko nagkaon.